Mga pusa na sumisiksik sa iyong pagtulog, sunod ng sunod at mahilig magpakandong? May kahulugan ba ang mga ito? Sa episode na ito ay aalamin at tutuklasin natin ang iba't ibang mga paniniwala at mga pamahiin tungkol sa ginagawang ito sa atin ng mga pusa, at aalamin din natin kung may kaakibat nga bang swerte ang mga ito. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ginagawa rin ba sa iyo ito ng iyong pusa? Maaaring madalas mo itong mapansin sa mga pusa kapag atin silang kasama, at maaaring iniisip mo na walang kahulugan ng mga ito. Ngunit alam mo ba na mayroong mga pamahiin na tumutukoy sa ilang mga nakasanayang gawain ng pusa na mayroong dulot na swerte para sa atin, at ang ilan sa mga ito ay pinaniniwala ang senyales ng swerte sa yaman, pera, at mayroon pa pala itong mas malalim na kahulugan. Kaya naman, narito ang 5 ginagawa sa atin ng pusa na swerte pala ang dulot para sa atin. Number 5, tumititig sa iyo na matagal. Sa usaping pamahiin at paniniwala sa bansang Ehipto, ang pagtitig sa atin ng pusa ay mayroong 2 kahulugan. Una, ito ay nangangahulugang nakikita di umano ng pusa ang ating hinaharap na kapalaran. Tinatawag itong reading future sa kanila at sa ibang paniniwala, sapagkat pinaniniwalaan na ang mga pusa ay nakakakita di umano ng mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ng isang normal na tao. Kabilang na nga dito na nakikita din nila ang ating kapalaran, at kung sila ay lumapit sa atin matapos nilang tumitig ng matagal, ay nangangahulugang maganda at swerte ang kanilang nakita sa ating hinaharap, ayon sa mga kasabihan at paniniwala sa ibang bansa. Pangalawa, ang pagtitig nila sa atin ay simbolo ng pagpapaalis ng masasamang enerhiya o espiritu na nakakapit sa atin, dahil ang mga mata di umano ng pusa ay mayroong kakayahang magwaksi at magpalayas ng mga masasamang espiritu at enerhiya na nakakapit sa atin. At ito rin ang dahilan kung bakit napakaraming nag-aalaga at iginagalang ang pusa sa bansang Ehipto, dahil sa sila ay nagdudulot di umano ng swerte at proteksyon sa ating tahanan. Number 4, lumulukso para magpakandong. Madalas ba na nagpapakandong ang iyong pusa sa iyo? Kilalang mailap ang mga pusa at sobrang ayaw nila na ginagalaw o binubuhat at pinipilit na itinatabi sa atin kapag sila ay nananahimik o nagpapahinga. Ngunit alam mo ba na ayon sa mga matatandang pamahiin na kapag sila na ang lumapit sa atin at tumabi para magpakandong, ay pinaniniwala ang senyalis ito na may paparating na pera sa atin sa hinaharap, sapagkat pinaniniwalaan na isang living lucky charm ang mga pusa. Kaya ang ginagawa na ito ng pusa na paglukso sa atin para magpakandong ay sumisimbolo sa paglapit ng mga swerte sa aspeto ng buhay, tulad ng pag-ibig, pera, at simbolismo ng kanilang healing powers. Kung ikaw ay namomoblema sa usaping pera at biglang nagpakandong sa iyo ang pusa, ay maaaring nararamdaman di umano nila ang iyong emosyon, at ito ay isang senyales na may darating na swerte sa iyo sa hinaharap, ayon sa mga pamahiin at paniniwala sa ibang kultura. Sa siyentipikong pag-oobserba naman, ang pagpapakandong sa atin ng pusa ayon sa mga eksperto ay sinasabing pagpapakita nila ng tiwala at pagmamahal sa kanilang amo. Sinasabi rin na naaakit sa init na mayroon ka na nagbibigay sa kanila ng komportableng pakiramdam. Napakadalang itong gawin sa atin ng pusa, kaya naman kapag pinipili ng isang pusa na magpakandong sa iyo, ito ay isang malinaw na tanda ng kanilang pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Number 3, tumatabi kapag ikaw ay nasa trabaho. Kung ikaw ay dating umaalis ng bahay para magtrabaho at ngayon ay work from home ka na, at sobrang malapit sa iyo ang iyong alagang pusa, alinsunod sa mga pamahiin at paniniwala na ang kanilang pagtabi o pagtulog sa iyong harapan ng laptop o computer habang ikaw ay nagtatrabaho ay isang positibong senyales na ikaw ay maaaring swertihin sa iyong trabaho, at ito ay nangangahulugang pagtaas ng iyong sweldo o ikaw ay mapromote
at iniuugnay ang swerteng ito sa pamahiing pagpapahinga ng mga pusa sa loob ng business at tindahan na siyang pinaniniwala ang humahatak at umaakit ng customer at kita sa pera. Kaya naman, ito rin ang pakahulugang ginagawang ito ng pusa kapag sila ay nakabantay sa atin kapag tayo ay nagtatrabaho. Ang pagbabantay nila sa iyo habang ikaw ay nasa trabaho ay senyales na ito ay nagbibigay ng lakas ng motibasyon at magandang mood sa pagtatrabaho. Dahil sino ba naman ang hindi gaganahang magtrabaho kung ganitong kakyut na pusa ang makikita mo sa likod o tabi ng iyong laptop? Ayon naman sa obserbasyon ng mga eksperto, ang ginagawang pagtabi at pagbabantay sa atin ng pusa kapag tayo ay nasa trabaho o work from home ay maaaring senyales na sobra silang masaya na ikaw ay kanilang makasama at makatabi na matagal kung lagi mo silang iniiwan noon sa bahay para pumasok sa iyong trabaho. At ito ang kanilang paraan upang kunin ang iyong atensyon. Ayon din sa obserbasyon na ang ginagawang ito ng mga pusa na pagtabi sa iyong laptop ay maaaring gustong-gusto nila ang init na nagmumula dito na nakapagbibigay sa kanila ng lubos na komportable sa kanilang pagpapahinga. Number 2, pumipikit-pikit ang mata habang nakatitig sa iyo. Ang ginagawang ito ng pusa sa atin ay simbolismo ng kanilang pagpapahiwatig ng kanilang pagngiti at pagpapakita nila ng tiwala sa iyo. At ito ay ayon sa isinagawang pag-aaral at pag-oobserba sa mga pusa noong taong 2020. Ang pag-squint ng kanilang mga mata habang nakatitig sa atin ay nangangahulugang pagpaparamdam nila na mahal ka ng iyong pusa. Sa kabilang dako naman, kung pag-uusapan ang mga pamahiin, ay pinaniniwalaan sa mga kasabihan at pamahiin na ang ginagawang ito ng pusa sa atin ay sumisimbolo sa pagpapasa o pagbibigay nila ng kanilang positibong enerhiya para sa atin na magdudulot ng isang maswerteng kapalaran sa hinaharap. At ang positibong enerhiya na ito na ipinasa nila sa atin ay nagwawaksi di umano ng ating mga kalungkutan at pagod, at talagang kapansin-pansin ito kapag hawak natin sila. Pinaniniwalaan din sa matandang kasabihan na ang pagpikit ng mga mata ng pusa ng marahan habang nakatingin sa atin ay nangangahulugang may nakikita silang good aura o enerhiya makapagbibigay sa atin ng proteksyon mula sa mga masasamang kapalaran. Number 1, tumatabi sa iyong pagtulog. Ito ang isa sa pinakapositibo at swerte na magandang ginagawa sa atin ng pusa, sapagkat ang pagtabi nila sa atin habang tayo ay natutulog ay nangangahulugang itinataboy di umano nila ang mga masasamang panaginip at nagbibigay proteksyon mula sa masasamang puwersa upang hindi tayo pasukan ng masasamang espiritu, sapagkat ang pagtulog ng isang tao ay ang pinakamahinang punto ng katawan at ito ay nangangahulugang mahina ang depensa mula sa mga masasamang enerhiya na dahilan kaya tayo ay nagkakaroon ng masasamang panaginip at pangitain kapag tayo ay natutulog. Tinatabihan tayo ng pusa upang bigyan tayo ng proteksyon dahil pinaniniwalaan na takot ang mga espiritu sa pusa, sapagkat ang mga mata ng pusa ay may kakayahang magwaksi o magpalayas ng mga masasamang espiritu at negatibong enerhiya. Napapansin mo rin ba na mayroon tayong pusa na hindi naman talaga tumatabi sa atin sa pagtulog, at magtataka ka na lamang dahil bigla silang tumatabi sa atin kapag tayo ay may sakit o lagnat? Iyan ay sumisimbolo sa pagpapagana ng pusa ng kanilang healing powers upang pagalingin ang kanilang amo. At ito ay ayon sa taglay di umano na healing chi ng pusa, alinsunod sa prinsipyo ng feng shui. Iyan ay dahil nararamdaman di umano ng pusa kung tayo ay may mahinang katawan at may sakit. Ang pagtabi ng pusa sa atin kapag natutulog ay nangangahulugang paghiling ng pusa sa mga kaibigan nitong good spirits upang pabilisin ang ating paggaling. At ito ay ayon sa mga taong naniniwala na pinagaling di umano sila ng pusa sa kanilang masamang pakiramdam matapos tumabi ang kanilang pusa sa kanilang pagtulog. Ayon naman sa mga obserbasyon ng eksperto na ang ginagawang ito ng mga pusa ay nangangahulugang pagpapakita nila ng tiwala sa iyo at ligtas sila sa iyong tabi. Ayon pa sa kanilang obserbasyon ay maaaring gusto nila ang init na nararamdaman nila mula sa iyo, at ito ay nagbibigay sa kanila ng komportable at ligtas na pakiramdam.
Ikaw ka ideya, alin sa mga nabanggit ang madalas gawin sa iyo ng iyong pusa at gaano kadalas nila ito gawin sa iyo? At ito pala ang mga sikreto at mga kahulugan ng kanilang ginagawa sa atin. At ang lahat ng mga nabanggit ay ayon sa mga koleksyon o mga pinagsama-samang pamahiin at paniniwala ayon sa iba't ibang kultura at kasanayan at iba't ibang panig ng mundo. Ito ay hindi naman ipinipilit na paniwalaan ng lahat dahil mayroon tayong kanya-kanyang paniniwala. Ang pagmamahal at pag-aalaga ng tama sa ating mga alagang pusa ay lubos nilang kailangan. Ang swerte ay lalapit sa atin sa pamamagitan ng paniniwala, pagsusumikap at higit sa lahat may pananalig sa ating Diyos. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyang paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.